352 na pareho na pong naaprubahan sa Kamara noong nagdaang linggo. Ang nasabing resolusyon at balangkas sa batas ay humihiling ng paglikha ng Constitutional Convention o CONCON upang magpanukala ng mga susog o rebisyon ng 1987 Constitution. Nitong nagdaang Huwebes po ay tinapos na natin ang ating serye ng pampublikong pagdinig na ang iba ay ginanap pa sa iba't ibang dako ng bansa tulad po ng Davao, Baguio at Cebu. Ukol sa resolution of both houses number 1 at 3 na nagpapanukala po ng pagbabago o amendment sa 7 economic provisions ng 1987 Constitution. Ang mga resolusyong ito ay inaakda ni na Senator Win Gatchalian at ng inyong lingkod. Ngayong araw pong ito ay itututok po tayo sa Constitutional Convention, CONCON. Hindi po bago sa atin ito. Sa atin pong kasaysayan, dumaan na rin po tayo sa parehong moda para baguhin ang konstitusyon. Nandyan po ang 1935 Constitution. Noong July 10, 1934 po, idinaos natin ang isang pambansang halalan para sa mga delegado ng binuong Constitutional Convention o CONCON. Meron pong 202 na delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nahalal at siyang babalangkas ng saligang batas. Noong ika-30 ng Hulyo 1934, formal na nagsimula ang 1934 Constitutional Convention. 7 buwan po ang itinagal bago matapos ng 1934 CONCON ang pagbabalangkas ng saligang batas noong Pebrero 8, 1935. Makalipas ang 3 buwan o noong Mayo 14, 1935, pinagtibay ng mga mamamayang Filipino ang 1935 na saligang batas sa pamamagitan ng isang plebisito at naisakatuparan ng buo ang pagpapasya sa Commonwealth ng Pilipinas. Kahit na naipagkaloob na ang kalayaan ng bansa noong July 4, 1946, nanatili pa rin po ang 1935 na saligang batas. 1971 Constitution, nagkaroon din po tayo ng kaparehong pagtawag sa CONCON noong 1970s para palitan ang 1935 saligang batas. Noong November 10, 1970, nagkaroon ng eleksyon ng Constitutional Convention na siya naman pinasinayaan noong June 1, 1971. Tinapos nila ang kanilang trabaho at isinumite ito kay Pangulong Marcos noong December 1, 1972 na siya namang pinasa ng Pangulo noong January 1973 para sa ratifikasyon. Pinatupad at pinagtibay ang saligang batas noong 1973. Sa madaling sabi, mayabong po ang ating kasaysayan sa moda ng CONCON para baguhin o palitan ang saligang batas. Noong nagkaroon ng EDSA People Power, nagkaroon rin po tayo ng Freedom Constitution noong 1986. Isang plebisitong pambansa ang ginanap noong February 2, 1987 na siyang nagpatibay sa bagong saligang batas. Kaya naman po ang komiting ito ay handa at bukas na makinig sa nasabing panukala ng Kamara. Katulad sa proseso na ginawa natin sa RBH 1 at 3 ng Senado, ating uusasiin at hihimayin ang RBH 6 at HB 7352. Bibigyan po natin ang panukala ng Kamara ng pagkakataon para madinig sa ating komite. Ang mga pampublikong pagdinig na ating gagawin ay pagkakataon para marinig natin mula sa isang malawak na hanay ng mga stakeholders, kabilang na ang mga eksperto sa batas, mga organisasyon ng civil society at lalong-lalo na ng mga ordinaryong mamamayan ang kanilang mga pananaw sa panukalang Constitutional Convention at ang alternatibong mungkahi para sa isang Constitutional Assembly. Muli, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kung wala na po akong ngayon naman po, ating pong pakinggan ang ating pong matatawag na Big Brother, ang aking pong minamahal na senador, Senator Jinggoy Estrada. Maraming salamat, Senador Robin Hood Padilla. Wala po akong pambungad na salita, ngunit nais ko nang magtanong diretso kung yung pahintudutan. My question is addressed to former Senator Kit Tatad. Sir, do you think it's time to tinker with the Constitution?
Unang-una, gusto ko lang pong magbati sa ating butihing chairman ng komite. Binabati ko ang komite sa kanilang inisyatibo na maitulak itong panukalang ito. Yung tanong, panahon na ba? Matagal na pong panahon. Noong 86, alam po natin na nangyari noong 86. Pinatalsik ang nakaupong presidente. Nagkaroon ng revolutionary presidency ang ating Pangulo, si Cory Aquino, naging revolutionary president. Binuwag yung konstitusyon, binalitan ng Freedom Constitution, at pumili ng 48 men and women para mag-draft ng bagong konstitusyon. Ito ng 87 Constitution. Ang sabi ni Cory, no. Naging Pangulo siya because of people power. Pero hindi siya nakatitiyak na may kakayahan ng Pilipino na maghalal ng delegado sa CONCON para gumawa ng bagong konstitusyon. I thought that was all wrong. A government that claims to derive its power and authority from the sovereign people should have the courage to also call on the people to write their own constitution. Kaya para sa akin, matagal na hinihintay ko ito. In fact, babalikan natin ng konti ang kasaysayan. Kami ni JPE, umikot kami sa buong Pilipinas para magkampanya against the ratification of the 87 Constitution. Okay? Periodista ako noon. Hanggang ngayon periodista pa rin. Inimbita ako ni JPE because he decided to wage a one-man campaign against the ratification. So sumama ako as a newspaperman to cover the event. Pero pagdating sa Tuguegarao, nangyari po doon, kahit saan kami pumunta, talagang dinudumog kami ng tao, no? Dadalawa lang kami. Pero pagdating sa Tuguegarao, after JP spoke, sabi niya, Kit, magsalita ka. Di, nagsalita ko. I enumerated the faults of the 87 draft Constitution. And at the end of my presentation, I took hold of a sheaf of paper, puti. Sabi ko, this is not a constitution. Pinunit kong ganyan. This is but a scrap of paper. Tumayo lahat. Nagkaroon ako ng mahabang standing ovation, no? At yan, naisulat ng isang komisyonado sa kanyang libro na it broke his heart daw. Nung pinunit yung papel. It broke his heart. Pero in truth, sa aking opinion, that constitution broke the heart of the Filipino people. At babalikan po natin kung pahintulot nyo Ginong Senador, no? Unang-una, ang napagkasundoan doon sa umpisa pa lamang na pupunta tayo sa parliamentary government. At doon na nag-umpisa yung proceedings ng CONCOM, no? Okay? Parliamentary government, doon nakatutok. Pero may nagsabi kay Cory na pag mag-parliamentary ka, mawawala ka dyan, wala ka naman partido. Ang matitira dyan, si Doy Laurel, yung kanyang vice-presidente. At that point, magtampuhan na yung dalawa. Sabi, magiging prime minister si Doy dyan. Habang ikaw, walang mangyayari sa'yo. So, anong nangyari? Sabi ni Cory, balik tayo sa presidential. Hindi, yun, nagkaroon ng butuhan doon, yung 48 na yun. 48, merong 49th member, yung member of the American Embassy. No? Okay. Sino po nag-appoint dun sa 48 members? Cory. It was the sole... Unpicked. Unpicked. Si President Cory lang po nag-appoint? Oo. Siya lang. They were not elected? No. Yung, barkada system. So nagbutuhan yun. Were there experts in drafting the Constitution amongst the 48 members? Well, there are supposed to be experts. Sina Father Bernas, sina Christian Monsod, sina Larry Davide, and everybody else. Anyway, para mabalikan ko lang yung konting storya, doon sa butuhan, nanalon by one vote na bumalik sa presidential system. Pero bumalik sa presidential system. Pero ang nangyari dyan, yung draft nila was advanced already. Nakarating na dun sa the details in support of the parliamentary system. Kaya kung babasahin natin ang ating kopya ngayon,
yung sa amendments, revisions and amendments of the Constitution. Ang sinasabi, ang pwedeng mag-amenda o mag-propose ng revision, una, Kongreso, by a vote of 3/4 of all its members. Pero nakalimutan na banggitin kung yung all members na yon ay manggagaling sa isang house o sa dalawang houses. O yung dalawang houses will sit together or separately. Hindi nakalagay yan. Kaya kung magkukon as kayo, ang unang pagtatalunan yan, paano ang division ito, yung 3/4 na yan? Kasi kung ang botohan dyan, kung isang house lang, yung Senado na 24 members, madadilute ang value nila. Oo. Tatambakin sila. Based from the information that we gathered, I think the framers of the Constitution overlooked that particular provision in voting jointly and separately, because they were already planning to have a parliamentary form of government. Yun na nga po, galing na Or unicameral form of government. framework, yung parliamentary, no? Sinabi ng Pangulo, hindi pala pwede yan, balik tayo doon sa dati. Oo. Kasi, kawawa naman ako, si Doy lang pala magiging Prime Minister dito. Yan kanyan. Ngayon, hindi lang yun, no? Nakatutok kayo ngayon sa economic provisions. Pero, bago tayo dumating doon, yung political, importante. Halimbawa, yung gulo natin ngayon with China, South China Sea, no? Okay. Alam mo, importante, panahon ni Presidente Marcos, sa 73 Constitution, yung national territory, nagkaroon ng susug yun para makasali yung ating claimed territories. Okay, I'm using the term claimed territories. Our experts will say that they are ours already, no? Di ba? The Spratlys, yung Sabah. Ang description dyan, under Article 1 of the 73 Constitution, ang description dyan is territories belonging to the Philippines by historic right or legal title. Yan, inilagay na sa Constitution in 1973 under yung National Territory, Article 1, no? Okay? Under the 87th Constitution, tinanggal yan. Lahat ng yan, tinanggal. Oh. So, okay, kung halimbawa may dalawang punto de vista ng nagtatalo Bakit dyan. po kaya tinanggal yun? Marcos yun eh. Galing kay Marcos yun. Kailan tanggalin? Di ba? Pagka tinanggal po yun, para po ba natin sinabi na hindi natin sa atin ng Sabah? Yun ang, para bagang yun ang lumalabas na opinion ng Constitutional Commissioners of the 87 Constitution. Hindi naman natin to, huwag na natin ilagay dyan. Okay. Pero hindi na papag-usapan ng bayan. Ang sa akin palagay, okay, kung may dalawang opinion dyan, puro Pilipino naman yon, nagkakatunggali, di mag-usap, pagtalunan yan, para makita na ang bayan kung alin talagang tama. Okay? Pero that is a pending issue as of now. At hindi nababanggit. Ngayon, meron pang mga ibang bagay yung halimbawa, yung term lang ng revolutionary government. At the end of the revolutionary government period, nung na-ratify na yung bagong konstitusyon, iniwan na rin ni Cory yung kanyang pwesto as revolutionary government, revolutionary president. May siningit sila ng provision sa Constitution, Article 18, Section 5. The 6-year term of the incumbent president and vice president elected in the February 7, 1986 election is for purposes of synchronization of elections hereby extended to noon of June 30, 1992. Kaya June 30 tayo nagkaroon ng election. Pero ang kwan dito, ginamit ito ni Cory at saka ni Doy to extend their term for another 6 years. Pero ang sinasabi ng Constitution, the 6-year term of the incumbent president and vice president elected in the February 7, 1986 election, no?
si Cory at si Doy were never elected. Ang na-proclaim na elected were Marcos and Tolentino. But this was protested by the EDSA revolution, and the military intervened and declared Cory the revolutionary president. Pero yung elected na yan, malinaw ang term niyan. At yung record ng batasan, hindi nagbabago. Oo. Yung kung anong pinroclaim ni Iñiguez, yung pa rin ang on record, historical record natin. So, kung ang gusto natin magpatuloy yung dalawa, dilagyan natin sa Constitution that the revolutionary president and revolutionary vice president shall continue in office until June 30, 1992. Pero pag sinabi mong elected in the February 7 election, tinutukoy natin diyan Marcos and Tolentino. Hindi ba malinaw? Hindi naman kailangan tayo maging PhD lahat o Doctor of Laws para maintindihan itong pinag-uusapan ito. Sa tingin niyo po, Senator, yun po, pagdating sa saligang batas, dapat precise ang mga sinasabi. Hindi pwedeng may question. Oo. Isa lang ang understanding natin ng mga terms na ginagamit. Hindi yung pakaintindi ko, ganito, pakaintindi ni attorney, ganito. Wala, isa lang. Tsaka universal ang usage. Po, dahil... Permanente ang meaning. Opo. Hindi time-bound na... Ito. Dahil ang wisdom po kasi ng konstitusyon, ang nagra-ratify niyan, tao eh. Dapat naintindihan ng tao. Yun lang ang batas. Sa lahat ng mga batas, kaya ito, sa ligang batas, ito ang nanay ng lahat ng batas. Kasi bayan ang pinanggagalingan dito, hindi yung representatives ng bayan. Ito talaga ang totoong boses ng bayan. Kaya mahirap maunawa yung sasabihin na huwag na tayong magpa-con-con kasi baka si Dante hindi maboto dyan. Oo. Hindi nga si Dante nga, hindi sinali in the final selection, yung individual handpicking ng mga delegado, hindi na pasali si Dante. Oo. Pero yun ang ginamit na katwiran ng ating Pangulo noon. Nandun sa tabi, narinig ko yan mismo. At sa personal testimony, sinasabi niya, paano yan? Oo. So, that's primary reason na gusto kong makita na magkaroon ng con-con para yung bayan mismo maghahalal ng delegado na siyang bubuo ng ating saligang batas, which should be in perpetuity. Yung panghabang buhay. Yung Constitution ay panghabang buhay. Kaya one of the problems dito sa atin, may mga time-bound provisions. Good for today, not so good for tomorrow. Kailangan babalikan mo, babaguhin mo ang Constitution mo. Pero pag permanente ang lingwahe ng konstitusyon, hindi ka magbabago. Paminsan-minsan lang. According to anong developments yan, mag-introduce ka ng changes. Senator, bali, sa pagkakaintindi ko po para makuha din ng ating mga kababayan yung sinasabi niyo pong napakagandang punto po ninyo, yung 1935 Constitution at yung 1973 Constitution, dumaan po ito sa CONCON na nagkaroon po, hinalal natin yung mga delegado. Yung CONCON po na ginawa noong 1987 Constitution, appointed lang po ito. Tama po ba ako? Tama po. At ilan lang, hindi na complete yung 50. 48 lang. Kasi palagay kang dalawa, medyo mga militante yon hindi na sumipot. No? Oh. Sa palagay nyo po, hindi sila ang nagrepresenta noong taong bayan ng panahon na yan. Dapat, hinalal dapat. Oo. Tsaka hindi lang yun po. No? Yung sinasabi, no? Buong mundo, ang pakakilala, people power ang lumuklok sa mga nakaupo. People power, sa pagdating doon, sila na lang? Wala, nakalimutan na yung bayan? Di, bayan ang naghalal, ang nagluklok sa kanila. Bayan din dapat panggagalingan nung batas na ipaiiral nila sa ating mga kababayan. Napakasimple po ng lohika, no? Oh. Kung saan ang galing, doon babalik. Ulitin lang po natin sa ating mga kababayan na pagdating po sa saligang batas kasi, ito po ay hindi normal na batas lang. Ito po ay ang mag-a-approve nito ay ang taong bayan. Sila po ang magra-ratify nito. Opo. Yan po ang kaibahan ng saligang batas sa normal na batas. Yung saligang batas yun ang spring, is the fountain of the law.
Napakaganda nun, ha? Spring of the law. Tuloy-tuloy. Kasi yan po, dapat po, ano, talagang... Doon ang gagaling ang Agos. Opo. Kaya lahat ng gagawin ng legislatura, lahat ng lilimbag na batas will be tested according to the foundation and the Constitution. Hindi po pwede na maging mas mataas yung normal na batas doon sa saligang batas. Opo. Hindi na po normal yun. Maging abnormal. Okay po. May tanong lang po ako, Senator. Sige po. Opo. Kayo po ba, nung panahon po ng ating mahal na dating Pangulo na Ferdinand Marcos Sr., kayo po ba'y naging miyembro ng CONCON? Hindi po. Ako po unang-una, kasi napunta tayo sa tanong kagagaling kay Senator Jinggoy, ano? Gusto ko sanang magpakilala ng konti. Sige po. Mas maganda po. Sige po. Ako po naging senador din. No? I used to sit in this chamber as Senate Majority Leader to a succession of 6 Senate Presidents. Pinakamarami yata yun. Bago yan, ako nasa gabinete at saka sa interim batasan pambansa as Assemblyman for Bicol, kung saan ko nakilala ang aking dating kaibigan, ang mahal na ama ng ating chairman. In 1981, ako po'y kaalis lang sa gabinete, pero nasa batasan pa rin po ako sa Assemblyman. Nagkaroon po ng isang public debate over the proposed amendments to the 1973 Constitution para po palitan yung originally conceived parliamentary government to a mixed parliamentary government with a symbolic prime minister and strong president. Yun lang po ang the only widely publicized all media public debate anywhere in the Philippines. Yun po ay naganap sa Naga City. Ang kaharap ko po noon was a very popular Bicolano cabinet minister. Kaibigan ko rin po, si Minister Villaferte. Ang debate po namin dun sa Plaza Rizal. Okay? Ako po ay nasa opposition noon, negative side. Na ang proposal po noon na yung tinakdang parliamentary system ay papalitan na naman, babalik na naman tayo dun sa presidential para magkaroon ng presidential election. No? So doon po sa Naga, lahat pong media nandoon, lahat ng probinsya represented doon, Catanduanes lang po siguro wala kasi nandun ako. Ano? Doon po sa debating naganap, within 1 hour, I was interrupted po with applause 52 times. No? At nung natapos po yung aming debate, kinarga po ako ng mga Bicolano sa kanilang ulok mula doon sa entablado hanggang po sa aking auto. At pagkatapos po na yung mga taga Camarines Norte, tinatawagan ako sina Congressman Pimentel. Sabi niya, Padre, sabi ng mga kababayan ko, kung may plano kang pumunta sa diet, huwag ka namang tumuloy na kasi mapapahiya naman yung kaibigan mo ron. Narinig na namin ang argumento, tapos na ang boxing. So nung lumabas po ang resulta ng eleksyon, buong Pilipinas, talagang panalo yung amendments. Pero sa Bicol, natalo ng katakot-takot dahil nandun sa debate. Yun po ang aking naging kasaysayan tungkol mo sa mga parliamentary questions niyan. Ngayon, nakwento ko na po kanina na doon po sa 87 Constitution, kami po ni JP umikot para magsalita, para ipakilala lang. Pero ako po ay pumarito ngayong umaga para suportahan yung inyong panukala. Kasi napapanahon na. Ako po ay isang manunulat, no? Kung yung sinulat ko, makita ko na may isang mali, hindi ko isasubmit sa aking periodiko, sa aking outlet. I will have to recall it and correct it. Pero ito po yung konstitusyon, ang daming mali, pero hindi pa natin inaayos. Yun lamang sa mode of amendment. Yung paghati, pagbilang ng boto sa mag-aamyandan ng propose ng amendment sa konstitusyon. Hindi
Hindi po simpleng bagay yan. Sabi ni Senator Jinggoy, na-overlook. Na-overlook, yes. Is there another word for it? Maghanap tayo. Okay. But the point is, mali. Eh bakit nandiyan pa sa konstitusyon? Nandiyan pa tayo. Yun pa rin ang ginagamit nating konstitusyon. Ano to? Draft? Eh. Final document ito. Dapat walang mali. Letter perfect dapat. Alam mo, doon sa 35 Constitution, may magandang storya doon. Si Don Claro, one of the best minds that ever graced this country. Si Don Claro Recto. Siya ang chairman nun ng Constitutional Convention. And at the end of the convention, yung kanyang diskurso, pinupuri niya yung draft ng Constitution, ng 35 Constitution. It's a perfect document, sabi niya. As perfect as any human document could be made perfect. Silensyo ang lahat. Pero mayroong isang bubuit, isang maliit na tao na salita. I dissent. Nag-no siya doon sa Constitution because this Constitution contains the seeds of its own destruction. Gulat ng mga iba, no? Sino ito? Kababayan po ni Chairman Robin Padilla, si Bintao Vinsons, the great Wenceslao Vinsons, idolo ng mga taga-UP yan at mga Bicolano nakakaintindi ng kanilang kasaysayan. Hindi naintindihan sinabi ni Vinsons, the seeds of its own destruction. Galing-galing nga naman pagkatapos seeds of its own destruction. Well, in 1972, pumutok ang bulkan. No? Ano naging solusyon? Declaration of martial law. Doon ko nakita yung sinasabi ni Wenceslao Vinsons, the seeds of the destruction of the Constitution. Kasi hanggang ngayon, doon tayo nagkakatalo. Mabuti ba o masama? Tama ba o mali? Yung ginawa na pamahalaan in 72 to meet the threat of communist insurgency, etc. So, yan lang. Yung pag constitution ang pinag-uusapan, the issue is permanence. No? Yung hanapbuhay natin related to media and advertising, halimbawa, no? Dito sa ating Constitution, 87, protectionist yung provision sa na binabawal yung foreign ownership ng advertising and media, no? So, bawal pumasok. Pero yung produkto nila, hindi natin pinagbabawal. Pumapasok sa utak natin all over the world ng klaseng media. Pero hindi pwedeng pumasok yung pera and expertise ng mga dayuhan para makatulong sa atin. Diba? Pero yan nakabaon yan sa ating konstitusyon. Hindi pwedeng baguhin. So, kailangan limitado provisions doon sa mga mayroong universal and permanent application. Pag time-bound na, ipaubaya mo na yan sa policy making, sa legislatura, na uupo dyan every regular session para tingnan kung anong dapat gawin. Tumatango yung abogado magaling na katabi ko, di mukhang tama yung ating sinasabi. Senator, napakahalaga po ng mga naririnig namin. Una po, yung sa palagay niyo po doon sa 1987 Constitution, unang nagka-diferensya doon sa teritoryo. Opo. Pangalawa, ito po yung sa economic side, yung sinasabi po ninyo na masyado tayong naging mahigpit. Pangatlo, ang pagkakaintindi ko din po, parang ang sinasabi po ninyo, may isang punto pa na inapo ninyo na maraming yung teritoryo, yung sa economic side na nandito na lahat ng mga dayuhan, tutukto nila pero wala yung kanilang kapital. Ang hirap pong maintindihan. Sangayon po ba kayo doon, Attorney Melvin Matibag?
Una-una, magandang umaga, Mr. Chairman. And Apo, meron po ba kayong gustong basahin? wala naman, may Apo. notes lang ako, no? Pero una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo at sa ating chairman at sa committee sa imbitasyon sa akin upang maisabi ko yung aking personal at siguro some of it is already the stand of the party na kung saan nabibilang ang ating chairman at ako na rin. And of course, greetings also to one of the legal luminaries and one who walks sa Pilipinas na malaking contribution, Senator Kim Tatad. Magandang umaga po. Nakita niyo akong tumatango kanina because alam niyo po, Senator and Mr. Chairman, yung mga binanggit po yung iba pong binanggit ni Senator Tatad, sinulat ko rin po sa column ko yan eh. On February 19, saka noong March 19, meron po akong column na sinulat tungkol sa constitutional amendments at binanggit ko yun, yung sinabi yung protectionist and restrictive na policy po natin sa ating constitution, dun po sa ating economic provisions natin. Tama po yung sinasabi ni Senator Tatad on the economic provisions because it restrict the foreign direct investment. Yung meron po kasi tayong tinatawag na OECD, yung Organization of Economic Cooperation and Development, na merong member ng 70 countries. Meron po silang index na tinatawag of restrictiveness. Doon po sa index na yan, nire-rate 0 yung openness and 1 is yung close, yung policy na directly nakaka-apekto sa FDIs natin. Tayo po is rank 0.4. Ibig sabihin, almost kalahati po nung closeness sarado. Unang-una na rito, yung halimbawa po yung provision ng 60-40, yung ownership ng lupa, pagmamayari ng lupa. Sipin po ninyo, sa ibang bansa, even communist country, they're allowed to, yung foreign direct investment kaya pumapasok gawa nun. Yung FDI is very important. Attorney, pakisabi niyo po kung ano yung mga bansa na yon na sinabi niyo. Yung China po at saka Vietnam. Ang Vietnam po is only ranked as 0.125. 0.125 lang po ang Vietnam considering na communist country yan. Ibig sabihin, they allow yung mga foreigners to come in, to invest. It is already been recognized by World Bank and IMF na ang foreign direct investment, dyan po yung driver natin sa ekonomiya. Pag pumasok po yung pera niyan, yun po yung tumutulong sa atin para mag-develop, mag-create ng jobs. Yung sinasabi nga po ni Senator na yung technology transfer kasama rin po. We allow the products to come in. Binibili natin, ini-import natin for a cost. Pero hindi sila nagde-develop po rito, hindi nagpo-process dito. Example of sa economic provision also yung sa natural resources natin. We mine it, we sell it na raw, dadalhin po sa China, gagawing bakal, ibabalik dito, babayaran natin bakal. Pero there are a lot, from my former positions, ang dami pong gustong mga malalaking kumpanya, gustong mag-invest sa atin to put up a processing plant. Pero hindi po nila magawa because of the restriction of 60-40. So, yun po yung sinasabi ni Senator Tatad ganyan, which I agree. That's why I'm nodding my head because I 100% agree na marami pong provision sa Constitution natin. We're only talking of economic provisions. Kasi nga po, I'd rather, hindi naman huwag pag-usapan, kundi PDP Laban is a political party, one of the biggest political parties sa bansa natin. Ayaw natin na yung direction natin to amend the Constitution, especially on the economic provision, maapektuhan. Dahil ang sinasabi lagi, politika eh. Ang nakikita nating arguments against charter change is more on tinatakot natin yung tao. Ayaw natin na magkaroon ng change. Ang sinasabi kasi magiging panadatili lang sa pwesto yung mga malalaking tao na nakapwesto na. It's been happening for 35 years. We've been electing the same set of people in every province pati nationwide. Alam naman po natin yan. Sabi ko nga kanina, maswerte na lang tayo. May Robin Padilla nag-number 1 bigla sa Senado. Pero normally, the big names are already there. But we're not against it. Basta tama yung ginagawa. But I agree that the Constitution should be changed. At yun din naman po, kahit naman yung may mga pagkukulang yung 1987 Constitution, there is a provision na palitan. Kaya lang nga, naging mahirap yung proseso. Doon pa lang sa pag-constitute sa Constitutional Assembly, may problema na kagad sa pagbotohan, sa pagpili kung paano. And nagagamit para wag tayong magpalit ng konstitusyon. So ngayon, siguro yung titingnan po natin dito, Senator, ano ba yung pros and cons ng Constitutional Assembly at saka ng Constitutional Convention. And I think the House of Representatives already made a House bill na they are for Constitutional Convention. I will be speaking personally as a Secretary General of PDP kasi wala pa pong official na stand sa process ang PDP Laban. But as to the charter change, alam naman natin po, Senator, na meron na tayo talagang stand that we are for charter change, especially on the economic provisions. So siguro po, we will leave it to Congress paano talaga natin talaga papalitan. Pero sa akin po, ang nakikita ko, yung CONCOM will be a good alternative also. Why? Number one, yung pong kasalukuyang proseso ng Kongreso at Senado na sila mag-legislate ng mga batas na kailangan natin, hindi mahahamper. Nakapokus lang po sila ron. Pangalawa, sabi nga po ni Senator Tatad, yung tao mismo yung pumipili niyan eh. So it's but proper that the people directly choose
who will represent them to change the Constitution. And yan po siguro, ang kailangan lang, put the standards, educational background, yung pagkatao po nito, ng mga upo rito, because the Constitution is somehow permanent eh. Tama po yung sinasabi ni Senator Tata doon na permanent yan. Pangalawa po, by representation, yung mga pupunta dyan at they can directly consult with the people kung ano yung mga dapat pang ilagay sa Constitution natin. At at the end of the day, isasabit natin po yan for referendum, makita naman ng tao kung ano talaga yung mga provisions na dapat dyan. Ako po, personally, and I think also the party is in favor of charter change. As to the mode, yung pong ating 34 congressmen and congresswomen na nasa House of Representatives already signified their intention to have it as constitutional convention. Hindi ko po alam kung ano ang direction ng Senado, pero bottom line here is we have to change the Constitution so that we adapt to the change. And in addition dun sa binanggit ko po on the economic provisions, alam po ninyo, masyado talagang restrictive na kung tutuusin dapat po makita ng ating legislature ngayon, ng Kongreso at ng Senado, kayo nga po ang nare-restrict nung Constitution natin eh. Kasi nalilimit po doon sa hindi kayo maka-adapt sa change. Samantalang there should be a lot of provision that should be left to the discretion of the Senate, the policy-making body. Para po kung ano yung pagbabago. Sabi ko nga kanina, yung cellphone nga natin, bago ngayon. After 2 months, out-model na eh. So dapat po siguro, yung pong sinasabi ba na yung batas na as may be defined by law or determined by law, yung po yun dapat na nandoon when it comes to economic provision. Because ever-changing yung process natin. And I have to reinstate, talaga pong restrictive. Napanood ko po pala yung nagbo-vlog kayo sa video ninyo. A lot of people don't realize it na yung buhay ng bansa natin ngayon as economic driver is our OFW. Kung wala tayong OFW, kung marami yung OFW natin, may problema na po tayo eh pag nagka na inflation eh. Buti na lang yung remittances po ng ating OFW malaki, so it saves the day. Wala po tayong masyadong direct investment. Doon po tayo. Bakit po pumupunta sa ibang bansa yung mga workers natin? Tama po kayo eh. Kasi nandun yung investment eh. The infrastructure is there, the processing plant is there, the manufacturing plants are there. Punta yung tao natin doon. Pero kung may direct investment dito, hindi na kailangan pumunta abroad ng mga tao natin. Nandun po sa social media nyo yung Senator. So that's why I wrote an article regarding that. And if I may be allowed, yung dalawang article po na I will submit it to your committee to be part of the record po ng inyong committee in support of your call for charter change. Ano po? So, hindi natin nare-realize, may epekto sa atin yung OFW. Kaya medyo yung broken yung society natin because a lot of families, kung hindi yung tatay or kung hindi parehas yung nanay nasa abroad nagtatrabaho to support the family. And you are exactly correct. And I'm supporting 100%. I think the leadership of PDP is also supporting your call for the charter change. So, yun lang po, Mr. Chairman. Thank you po. Salamat po, Attorney. Senator, maganda po yung pinunto ng... meron po kayong sasabihin muna. Sige po. Yeah, gusto ko lang pasalamat kay Sec Jen. Pero mukhang hindi pa siya nakakatiyak kung saan siya papanig sa CONCON o sa CONAS, no? Kukumbinsin lang natin na pumayag, sumama na siya doon sa CONCON. Senator, personally, CONCON po ako. I just have to consult yung partido po. No, I think it should provide the guidance, no, to them. Yun naman ang role ng leader, no? Gusto ko lang kumpletuhin yung salita. There are a few other points, ano. Alam ba yung term limits? Either we have term limits or we don't have term limits. Kung sinabi mong after 2 consecutive terms, tapos ka na. Hindi yung makaraan ng kalahating eleksyon, hindi full election eh. Babalik ka. Hindi, iwan natin sa bayan. Ano ba, is he performing? Hanggang kailangan siya ng bayan, okay lang, no. Pero kung we agree on term limits, di tapos. Maghanap ng ibang hanap buhay yun after 2 terms. Pero hindi, nagpapahinga kunyari ng kalahating eleksyon. Kasi yung Senado, halimbawa, yung 2 consecutive terms, tapos na. Kung pwede yung after 2 consecutive terms, babalik uli, di malampasin mo man lang yung isang full term ng senador. 6 years, hindi yung 3 years, nakabalik na naman, etc. Yung local 3 terms, etc. Ang wala lang re-election yung presidente, no? Yung busy, meron dalawa eh. Pwede, no? So, I think dapat pag-aralan natin yun. Magkakaroon na term limit? Wala. We have to have definite decision. Ngayon yung dynasty. Ngayon,
Ako may sinulat ako diyan, no? Nasabi ko, kahit na anong profesyon ng pamilya, walang batas nagbabawal na yung anak ng doktor hindi pwede magdoktor. Yung anak ng accountant hindi pwede mag-accountant, etc. etc. Ang ganyan ad infinitum yan. Okay. Bakit sa politiko? Yung politiko, ako wala akong dynasty yan. And I never encourage anyone in my family na magpolitiko kasi mahirap na buhay. No? Anyway, bakit yung politiko? Ibabawal mo by law na pumasok sa politika yung anak ng politiko, yung kapatid ng politiko, etc. etc. Samantalang, it's the only profession na nag-decision ka na to go into that profession. Pero pag yung taong bayan ay hindi pumayag, hindi ka rin pwedeng makapasok. So mas mahigpit ang standards, no? So, kailangan maging malinaw lang. Kung meron tayong problema, problema natin yung Senado dahil may magkakapatid, mag-ama, nagkakasabay-sabay. In an assembly of 24 members representing over 100 million Filipinos. Kung yung maswerte na yung isang pamilya na may iso dyan bakit magkakaroon ka ng isang pamilya na 2 o 3 pang nandiyan magkasabay? Hindi na ang tama. Ay, yung local council na nagkakabungguan ng pamilya dyan sa loob. Dapat yun ang hindi pwede. Dapat you should define that. Pero yung general principle na hindi pwede yung anak mo pag politiko na, yun ang dapat iwasan natin, no? Ngayon, nabanggit niya to na yung educational requirements sa politika. Apektado tayo dyan kasi hindi tayo nagtapos. Hindi tayo nagtapos, no? Pero makausap naman natin sa labas mga PhD naman, hindi naman tayo nalulugi, no? So, ibig sabihin, kailangan mong educational qualification dahil kailangan mo. Kung maiwasan naman, hindi mo na dapat habulin yan. Doon sa pelikula ni The Crown, merong eksena doon na yung si Elizabeth, ang worry niya, nakulang ang kanyang educational qualification. So, ng professor, quoting Big Hot wrote the English Constitution. No? So, sapat na edukasyon mo, sobra na nga Ang kailangan maintindihan lang, yung the basics of government, yung the dignified and the efficient parts of the Constitution. Nakatutok siya doon. You're over-educated. So, kung halimbawa nakatutok ka sa pangangailangan ng bayan mo at kung paano mo tutugunan yan, malagay ko, you're overqualified. Hindi mo kailangan ng PhD or doctorate or master's degree in whatever, no? So, well, meron pa ba? Siguro we'll have to kakalkalin natin yung constitution para mapag-usapan yung mga kailangan pag-usapan. Pero tingin ko yung baka mas sobra tayo sa detalye. Yan ang problema nating konstitusyon. Too many details. Sabi nga po nila, Senator, marami po nagsasabi, ito daw pong 1987 Constitution ang pinakamahabang konstitusyon ng Pilipinas. Totoo po ba yun? Ayaw ko, hindi, babalikan natin yung ginawa ni Calderon. Ano? Actually, Senator, hindi lang sa Pilipinas, no? Ang constitution natin, that's the longest constitution sa buong mundo siguro. Let's compare it to the US Constitution. No? US Constitution, apparently it's only about less than 8,000 words, including the 27 amendments. Itong Philippine Constitution, times 4. More than 31,000 words ang nakalagay dyan. Doon na pumapasok yung restrictiveness Kasi ang dami silang masyadong nilagay ng safeguard. Kaya yun yung sinasabi ko that the legislature should realize, restricted nga kayo Whereas dapat ang power nga ng legislature, plenary talaga yan. Ang limitation nyo lang talaga yung Constitution. You cannot go against what is enshrined in the Constitution. Ang nangyari ngayon dito, gusto nyo magpasa, kagaya nung pinasa nung huli tungkol sa public utility. I think it's being challenged now in the Supreme Court for being unconstitutional dahil inalaw nila yung 100% ownership. Sa totoo, under the Constitution, may limitation ng percentage ng ownership. And there are also laws na hindi na gumagana ngayon, just like anti-dummy law. Anti-dummy law is a spin-off of what is enshrined in the Constitution na yung magtatrabaho yung mga foreigners. But to my recollection, in my 26 years as a lawyer, wala pa akong nakitang na-prosecute for
violation of anti-dummy law or naparusahan. So mahaba talaga yung Constitution because of the intent desire to restrict ma-restrict tayo. Pero problema, ang ni-restrict natin is our development itself eh. Yun yung na-restrict natin. And siguro this is an overshoot of after the 1986 EDSA revolution, masyadong maraming iniisip na dapat ganito siguro yung mangyari. Just like what Senator Tatad mentioned on the term limit. You want to put the term limit pero it appears to me now, thank you for raising that point, Senator. I realize, nga, no? Naglagay kang term limit pero after 3 years, bumabalik din. Ano? So, I think mas magiging democratic if we will somehow amend it and put it responsive dun sa needs natin. And magkakaroon ng more power ang policy making natin if mapalitan yung mga provisions na hindi na gumagana sa Constitution natin. Senator? Bago po tayo, kasi malamig masyado. Bago po tayo magtapos. Dalawa lang siguro yung final points. Naririnig natin yan. Even in the House and in the Senate, narinig natin yung CONCON. Magkano ba ang gagastusin dyan? We don't know. Pero bakit hindi tayo gagastos? Kailangan gastusan. Magkano bang nawawaldas na pera ng bayan sa korupsyon taon-taon? Yun lang. Siguro, yun lang ang sagot dyan. Siguro. No? Oh. Maiwasan ba natin ang korupsyon? Ha? Yung smuggling ba ng sibuyas at saka ng asukal? Doon lang siguro. Baka doon lang siguro. Kung totoo na pinagbibili ng mga pwesto sa pamahalaan. Yun lang. Ngayon, the final question is, bakit niya walang sinasabi ang Pangulo dito sa pinag-uusapang panukalang ito? Palagay ko dapat tingnan natin na maigi yung ating saligang batas. Sa pagsusugpo ng saligang batas, whether amendments lang yan or revisions of the Constitution, hindi po kasali ang Pangulo ng Pilipinas. Ang nandyan lang po nakataya ay ang bayan at ang Kongreso. Nasa inyo pong kamay. Magsusug o hindi ang Constitution. Yung Pangulo ay silent observer lang dapat siya. O kung meron siyang gustong pagalawin, yung hindi makikita yung kamay niya. Diba? Okay. Kung mga politiko, okay, makikisali tayo pero dapat hindi nabibisto. Salamat po. Senator, meron lang po akong mga tanong. Konti na lang po ito. Okay. Kasi po, kailangan po namin malinawan na ang gusto nyo po, kasama na ang political structure. Pag mag-con tayo, political structure na po. Paano mo i-formulate yun, Mr. Secretary General? Opo, Well, Senator, no, I hope what will I say will be correct, no? Pero when you do a chart because when you do the Constitution, that includes everything. Ang sa akin lang kasi, this is my personal take, this is not necessarily the position of the party. Kaya siguro nililimit sa economic provisions because of the fears doon sa mga political reason na maapektuhan yung ganitong posisyon, maapektuhan yung ganitong let's say the issue on the Senate and in the House. Pero sa akin, total gagastos na rin talaga. And first, I agree with Senator Tatad, we cannot put a price tag on what we are doing. This should be a top national concern. Everybody's concerned ng Constitution natin. Sana kasama lahat because magpapalit ka na rin lang. Kumbaga, you're having a renovation of your house. Bakit naman yung doon lang sa kusina mo na may sira yung gagawin mo, dito sa may veranda mo, kailangan mo na rin ayusin. So I think it should be a holistic approach. And no one should be afraid of the change. Kasi if everybody is what is good for the country, for the people, then everybody should be one voice dito sa pag-correct ng Constitution. There are arguments na lumalabas, but as I see, yung mga arguments naman na lumalabas, those are all parang tinatakot mo yung tao na pag nagpalit ka ng ganito yung mangyayari. But it's already been accepted and proven na talaga namang maraming kailangan ayusin sa Constitution. And again, I will say, I'm just zeroing on the economic provisions. Yun na lang Doon na lang tayo, may problema tayo. Hindi po mapasok sa atin yung FDIC, yung foreign direct investment because of the restrictions in our Constitution natin.
Senator? Sige po. Tinatanggap ko yung Kung ano po, kung tatanungin po kayo, ano po kaya ang gagawin natin? Amendment o revision na? Kung konkon po amendment lang po ba o revision na ng konstitusyon? Pag nagkaroon kayo ng konkon, plenary ang powers yan eh. Hindi yan pwedeng i-limit. Hindi pwedeng sabihin na pag-umpisa, dito lang po tayo, hindi tayo lalampas. Hindi. It's open to all ideas. Ano po kaya ang pinakamaganda sa inyo po? Halimbawa po, kayo po ang dahil po sa tagal po ng karanasan nyo, nakita nyo na po lahat ang masasabi natin na sa inyo pong panahon talaga, nandun po talaga ang mga palaban ng mga senador at masasabi po nating bright minds. Ano po yung palagay po ninyong pinakamagandang forma ng gobyerno? Unfortunately, I'm biased in favor of the parliamentary system. Bakit po gusto po niyo yung parliamentary? Yung presidential, in my limited observation, works well sa Amerika lamang and in Rotary clubs. So, pagka sinabi po nating parliamentary, payag po kayo na may prime minister, unicameral po, ganun. Hindi maiwas. Yun ang pinaka na forma ng parliamentary system is the British system. Sila ang nag-umpisa. No? Yan talagang pundasyon ng parliamentary system. Na ang nagtutunggali sa parliamentary system, yung mga ideya kung paano pagagalawin ng bayan. Kaya makikita natin, halimbawa, ngayon nanalo yung conservatives. After many years, babagsak. Papasok yung Labor. After that, babagsak yung Labor, pasok uli yung conservatives. Kasi yung ideya, anong ideya ang kailangan ng bayan ngayon? Ano mga problema na dapat ang solusyon ganito? So, ayun, hindi yung personalities lamang. Kasi nagkakaroon din ng personalities, no? Pero bunga ng ideya na nagtatalo. Opo, parang strong party system, attorney. Napakaganda ng punto ng ating mahal na senador kasi dito sa ating bayan talagang personality po hindi party system. At ang British po, ito gusto ko lamang pong klaruhin kasi madalas na usap-usapan, pinupush yung parliamentary, gusto mong maging isang house na lang. Hindi po, ang British form po, dalawa din po yan. May House of Commons and House of Lords. Dalawa din po yan. Opo. Kayo po, sa PDP Laban, attorney, ano po ba ang itinutulak ng PDP Laban? May meeting tayo bukas, Senator. Yun yung pag-uusapan natin. But there was already a direction from the leadership. No, actually, looking back, history, 2016, nakita naman natin yung direction ni former President Rodrigo Roa Duterte noon. Nagtutulak sana ng federalism, di ba, yung kampanya niya. Tapos, alam ko, federalism tapos parliamentary. But it's no joke, Senator. We will have a meeting tomorrow, the party, because we have to decide on this pressing issue. Ang nauna kasi natin pinag-usapan yung mga economic provisions. But ako personally, I tend to agree on the parliamentary system because dumalabas yung talents based on principle, tsaka principle ng partido ba, hindi personality. So they look at yung dinidescribe na itong partidong to ngayon, tapos eventually parang dahil evolving parang ito naman yung dapat ngayong panahon na to. So nag-change. So dynamic ba? So I'd rather have that also rather than personality politics, and also stronger party system para doon pa lang sa partido nasasala mo na yung mga mapapadala mo na manunungkulan yung tatayo. And it will be more how do you call this, parang mas nakakatulong sa tao dahil there's really a representation rather than personality. Pero ako sana may puntahan talaga yung gusto natin gawin, yung charter change. Maraming beses na to, every administration there's always an attempt to make an amendment or magbabago sa constitution. And I think what you're doing, Senator, it's not that you're invited me here. What you're doing is correct because you started it on the initial year. A lot of moves to change the constitution or the system of the government, to political man yan or what, nangyayari towards the midterm na But this time you started it early. So I hope na somehow may marating tong endeavor mo na to. And we in PDP Laban is fully supportive. Something, the very first obligation
of a winning group after an election is to form a government. No. In the parliamentary system, malinaw na malinaw ito. Kaya after Sunak took over, a little while longer, meron na siyang gobyerno in place. Tayo. Nag-umpisa tayo ng July 1 hanggang ngayon. The government is not complete. Basic. Some of the most important agencies in government, wala pang ulo. This is not acceptable in a parliamentary system. Tapos, alam mo, may mga problemang dapat sagutin. May question hour nandiyan, nakasalang ang Prime Minister. Kung hindi ka masagot, kinabukasan, maghahanap tayo ng bagong Prime Minister. Andun yung responsibility and responsiveness ng pamahalaan. Sinasabi niyo po, mahal naming senador, na ang parliamentary, mabilis ang aksyon. Mabilis aksyon. Ano po, sa palagay po ninyo, paano po kaya ito? Ang sinasabi po ng bill ng... Last na po itong tanong. Pasensya na po, last na po ito. Okay. Ang sinasabi po ng Congress, ng House. malaking kapulungan, kasi ayaw na po nilang tatawagin silang mababang kapulungan, ng malaking kapulungan. Ang sabi po nila, ito daw pong CONCOM nila ay, nasagot nyo na po ito pero gusto ko lamang pong malinawan. Ang sabi po nila, economic provision lang ang tatamaan. Sang-ayon po ba kayo doon, Senator? Palagay ko, ayun ang ginagamit nila kasi sila ay hindi nakakasigurado na pag hindi lang sabihin nyo. Let's say. Sige po, Senator, na pagka nabuksan yan, katulad po ng sinabi din ni Atty. Matibag, talagang wala na pong kontrol. The body is autonomous. Sila mismo ang didesisyon yan. Sino po kaya yung kinakabahan nila? 27. 27. Over so many years. Opo. Mula nung 200 years. 200 years. Yeah. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Senator Tabad, no, in response to your question, Chairman, ano. That's very true, no. Let's call a spade a spade. Pagka na-convene natin yung CONCOM, there will be the one to create their internal rules. There will be the one to have the agenda on a regular basis, I mean. So, giyang nila yan eh. And I think that is how should be it. That is how supposed to be. Because we give independence to the CONCOM. Kung ano yung gusto nilang itackle dyan, anything that they want to amend or they want to revise entirely the Constitution, ano doon yan, you know? So, I think we should invest in that. Rather than be scared, let's be excited because that is something that is a change that will be good for the country, for the nation. Medyo matagal na yung 1987 Constitution and everybody knows. I think even the framers at that time already recognize yung mga pagkukulang ng 1987 Constitution. I think the Congress is House of Representatives pounding on the economic provisions kasi ito yung mas kita mo na mga problema eh. They're pounding on that and I think yun yung majority of the people has been voicing na kailangan nating palitan itong mga economic provisions na to. So maybe it's more of a campaign for them to push the wheels to turn na magkaroon na talaga ng charter change. So whatever will be the motivation ng House of Representatives by saying that, still we have to commend them by passing the House bill to call for a constitutional convention. Senator, Attorney, bago po natin tapusin, gusto ko lamang pong tanungin yung ating mga mahal na senador na atin pong mga bisita at kapiling po natin kanina pa, Senator Loren Legarda, ang amin pong pro tempore. Senator Loren Legarda, magandang umaga po. Senator? Senator Loren, ang ina ng kalikasan. Tawagin din po natin si Senator Bongo. Ang kanyang bisyo ay magserbisyo. Senator Bongo? Okay. Baka meron po kayong huling habilin
para sa ating mga kababayan, Attorney Melvin, Senator, ating idol. Ito nung araw pa, talagang bata pa ako. Sorry po na talagang ang tatay ko lagi kayong kinukwento sa amin. Ito magaling ito. Lagi pa kayong nasa t-shirt pagka nangangampanya kami sa Bicol. Nandun lagi yung tatag. Senator. Unang-una, gustong ulitin ang aking pasasalamat sa inyong kabunihan dahil sa nakikita niyong enerhiya para itulak ang pinaka-importante mga bagay para sa ating bayan. No? Hindi lahat nakakaintindi nito. Pero binigay sa inyo ang talino na maintindihan ito at ginagamit nyo ang inyong lakas para itulak ito. Kaya ako'y nagpapasalamat hindi lang sa dahil kayo'y kung sino kayo. Hindi lang yon dahil sa kayo isang kababayan ko Bicolano na inaangat yung ating rehiyon at ang ating bayan. Kaya sana po ay tuloy-tuloy itong ginagawa ninyo at maintindihan ng mas marami kung ano ibig sabihin nito para sa ating bayan ngayon, hindi bukas kundi ngayon. Salamat po. Maraming salamat po, mahal naming Senador. Napakaganda po nun. Hindi bukas, kundi ngayon. Attorney Melvin ng PDP Laban. Yes, again, I'd like to extend my gratitude to the chairman, to the committee, as well as all the members of your committee, including the staff, for inviting me to be part of this committee hearing. And I hope that I contributed somehow to your effort, because I really salute your effort to move for the change of our constitution. This is really a patriotic duty that you're performing, and I think there's no one qualified to do that, considering nag-number 1 ka, boss. So, alam mo na, marami makikinig sa'yo, and I think just continue doing it, and in behalf of the party as well, we will be supportive of your cause. I think you have that from our chairman of the party and the leadership of the party, that we are supporting your cause. And again, also, we have to recognize also the House of the Representatives, the leadership of Senator Martin, for passing the House bill, so that eventually this charter change will really move forward. Sabi nga, para sa bayan to, hindi naman para kung kaninong interest. Should be a national priority somehow. And just continue hearing it and pushing for it on the first year of your term. Thank you, Senator. Thank you to the committee. Maraming salamat po. Ako po ay buong pusong sumasaludo at nagpupugay po sa ating pong resource persons ngayong araw na to, Senator Francisco Kit Tatad at Attorney Melvin Matibag. Napaka-produktibo po ng ating talakayan ngayong araw na to, at tinitiyak ko po sa inyo na pinahalagahan ng komite ang lahat ng mahalagang mungkahi na inyong ibinahagi. Maliwanag po na ang panukala na pagbabago sa ating konstitusyon ay napapanahon at kinakailangan ng bansa para tayo po ay nasa iisang tono. Dapat iisang tono natin at awitin na kailangan na po natin kumuwala sa lumang tugtugin ng saligang batas na labis pong naghihigpit sa ating ekonomiya. Panahon na po para tayo ay sumabay sa ating mga kalapitbayan na tuloy-tuloy ang indak para pagpapasigla ng kanilang ekonomiya. Habang sumusulong tayo sa prosesong ito, hinihimok ko po ang aking mga kapwa mambabatas at ang publiko na isaisip ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga implikasyon sa ekonomiya ng anumang mga pagbabago sa konstitusyon. Dapat natin tiyakin na anumang pagbabagong gagawin sa ating konstitusyon ay tunay na para sa ikabubuti ng ating bansa. Partikular po sa mga mahihirap nating kababayan na kailangan na po nilang maramdaman ang pamahalaan. Muli po, ako po'y nagpapasalamat sa ating resource speaker, ang atin pong iniidolo ng aking tatay. Ang tatay ko po ay isang public servant. Naalala ko pa po ng mga panahon na wala pong binabanggit ang tatay namin nung araw sa amin, kundi ito si Kit Tatad. Nung panahon na yun, hindi ko pa po naintindihan. Bata pa ako. Ngayon ho, naiintindihan ko na kung bakit. At napakaganda po ng kanyang sinabi, mga mahal kong kababayan. Siya po ay ilang beses nang naging senador dito sa 4 na sulok ng demokrasya ng Senado. At mula po sa kanya, sinasabi po niya, mga mahal kong kababayan, na kailangan na po natin magkaroon ng amenda o revision
sa konstitusyon. Ito po ay makasabay sa daloy ng panahon. At ganun din po sa atin pong bisita na si Atty. Melvin Matibag, na nung ako po ay isa lamang ordinaryong tao, siya po ang nagkumbinsi sa atin na tumakbo. Nung tayo po ay magwi-withdraw, nung nag-withdraw po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Senator Bongo, isa po siya sa unang pumunta sa akin at tinakot ako na huwag kang magwi-withdraw. Kaya kung meron po kayong dapat sisihin, kung ba't nandito pa ako, siya po yon, si Atty. Melvin Matibag. Muli po, mga mahal kong kababayan, kung wala na pong idadagdag ang ating mga kasamang senador, akin pong sinususpinde ang pagdinig na ito. Marami pong salamat. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!